Kung one-on-one ang labanan sa pagka-presidente, dalawa lang ang maglalaban, sina Vice President Sara Duterte versus former Vice President and now Naga City Mayor Leni Robredo. Sino sa palagay ninyo ang mananalo sa dalawa? Exciting, di ba? Exciting ang labanan, lalo na kung wala nang ibang sasali pa na kandidato. Pero sino kaya sa dalawa ang mananalo? Meron ba kayong pananaw? Meron ba kayong opinion kung sino ang mananalo? Si VP Sara ba? O kaya'y si Naga City Mayor Leni Robredo? Pwede kayong mag-comment sa ibaba. Dahil exciting ang labanan kung dalawa lang ang tatakbong kandidato sa pagkapangulo, nagsagawa ng survey ang Okta Research noong March 19 hanggang March 25. Ang survey ay mayroong 1,200 respondents at may plus-minus percent na margin of error. Anong sa palagay ninyo ang panalo sa survey? Oh, by the way, huwag naman ninyong kalilimutan na mag-like sa ating video at mag-subscribe kung hindi pa kayo subscriber. Malaking bagay kung mag-like kayo sa ating video. Ito yung lumabas sa survey. Ang nanguna ay walang iba kundi si Vice President Sara Duterte. Lumabas sa survey na 46% ang nakuhang voter preference ni VP Sara. Malakas siya sa Mindanao dahil ang nakuha niya ay 88%. At malakas din siya sa Visayas dahil ang nakuha niya ay 53%. Lumabas din sa survey na malakas si VP Sara sa Class E. Pero hindi naman masyadong malaki ang kanyang agwat kay Leni Robredo dahil ang nakuhang voter preference ni Robredo ay 35%. Lumabas sa survey na malakas si Robredo sa National Capital Region kung saan nakakuha siya ng 52%. Malakas din siya sa Balance Luzon dahil ang kanyang voter preference ay 47%. Dito sa survey, nakita natin sa resulta na lumiit ang pagitan ni na VP Sara at Naga City Mayor Robredo kung ikumpara sa mga nakaraang mga survey. Habang nananatiling number 1 si VP Sara, lumitaw na lalong mahigpit ang labanan sa pagkapangulo dahil nabawasan ang kanyang lamang kay Leni Robredo. Pero sa palagay ninyo, mapapanatili kaya ni VP Sara ang kanyang katayuan bilang number 1 sa voter preference hanggang sa election sa 2028? May magiging epekto kaya ang mga issues na inilalabas sa kanya ng Justice Committee ng Kamara? Pero kung ang impeachment ay may transmit sa Senado, mapapatunayan kaya ni VP Sara na walang katotohanan ang mga ibinabatong mga paratang sa kanya? Ano sa palagay ninyo? Pero ayon sa napabalita, idiniklara ni Leni Robredo na hindi siya tatakbo sa pagkapangulo. Hindi siya tatakbo sa anumang national position sa 2028 dahil nais niyang mag-focus sa Naga City. Kaya ito naman si Senator Risa Hontiveros, sinabi niya na naghahanda na siya at seryosong isinalang-alang ang pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028 na halalan dahil sa pahayag ni dating Vice President at kasalukuyang Mayor ng Naga City na si Leni Robredo, na ang kanyang desisyon ay hindi tatakbo sa pagkapangulo o anumang national position. Dahil wala pa raw pinangalanan ng Liberal Party kung sino ang itatapat nito para sa 2028 presidential race, sinabi ni Senator Hontiveros ang kanyang pagiging bukas. Siya ay open na maging standard bearer ng partido lalo na sa kagustuhan ni Robredo na mananatili sa local na pamahalaan. I remain open, I remain willing, at yung kondisyon ko ay yung tulad nung matagal ko na rin sinasabi, kung piliin ng united opposition. Kasi yun din ang
sinasabi ko na rin ng matagal na kailangan ng oposisyon kung lalaban kami sa 2028 at yun yung intensyon o desire ko na lalaban kami sa 2028 na mag-alok sa ating mamamayan ng pinaka-malakas at credible na kandidato. Would you be willing also to run for vice president if not president? I would be willing to take on any task na hiningi ng united opposition. Pasensya rin, pabalik-balik ako doon kasi yun yung, kumbaga, kondisyon ko sa kahit ano. Kung magkaisa kami sa usaping 2028, palagay ko yun yung magpapalakas ng tsansa namin. And kung sino ang buuin naming team or slate para doon, susuportahan ko yun. Nakataya akong gawin ang lahat para mag-materialize yung ganyang scenario. United opposition, strong candidacies. At siyempre, kung si former Senator Sonny Trillanes ang tatanungin naman, si Risa Hontiveros ang kanyang suportadong kandidato sa pagkapangulo. I am pushing for Senator Risa based on her qualifications tsaka yung strength of character niya. Ngayon, magdedepende yan sa circumstances by next year kung ano itsura, di ba? Will Sara Duterte survive the impeachment? If she survives the impeachment, ano nang itsura nung numero niya by then? Or will that cause an opening of the field? Papalit ba si Baste? So, meron bang admin candidate na lalabas? So, marami pang variables. There's a lot of movements Yes. still. Yeah. It's still, well, the elections are still 2 years from now, but lots can happen. Just a thought on that, sir. How confident are you that she will be impeached in the House? And a follow-up, how confident are you that it will be confirmed by the Senate, sir? Oh. Okay, ang attitude ko po dyan is we will take it one day at a time. One step or one milestone at a time. So ito, nalabas na ito. Next step nito is yung decision ng committee. The next, yung transmission. Pagdating sa Senado, presentation ng evidence. Ako naman, ang having been there before as a senator judge, malawak ang konsiderasyon ng mga senator judges. The legal question, evidence-based. So meron bang ebidensya? Next is the political question. Ano ba ang pulso ng taong bayan? Okay? Pangatlo is the policy question. Ikabubuti ba ng bansa na matanggal sa pwesto si Sara Duterte o hindi? Yan yung mga konsiderasyon. And I'm confident na the senator judges will see the light and convict her in the end. What about political survival, sir? How much would that play in if it makes it to the Senate? Alam niyo po yung mga instincts ng mga senador na nandiyan dyan, yung political instincts sila, very sharp yan. Alam nila when it's time to jump ship, when it's time to kumbaga, hold the line or eventually just fence it. No? Alam nila yan. And palagay ko, pag naramdaman, pag nasinghot nila that the ship of Sara Duterte is about to sink, mabilis magtalunan yan. Paano kung ang ipapataw ng Senate Impeachment Court kay VP Sara ay guilty? Hindi na siya pwedeng tumakbong presidente sa 2028. Kaya ang tanong, may ipapalit kaya sa kanya na kandidato sa pagkapangulo? At kapag ganito ang situation, ganito ang senaryo, magbabago kaya ang decision ni Leni Robredo at siya na ay tatakbo sa pagkapangulo? Magde-decide na siya ay tatakbong presidente sa 2028 elections kung si VP Sara ay guilty sa impeachment court. Meron ba kayong pananaw o opinion? Kung meron, isulat ang iyong comments sa ibaba. Hanggang sa muli and please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!